pandesal na to, na ready na, ibabalot, lalagyan ng keso sa loob, tsaka lalagyan ng breadcrumbs. Yun, okay na yung paggawa ng pandesal. Ito yung bagong idea ng paggawa ng pandesal. Ube pandesal na lalagyan ng keso sa loob. So, yan ang specialty ng aking chef na si Chef Norman, dahil siya ang master baker namin dito. So, pinapakita ko lang sa inyo yung paggawa niya dahil ito ay batikang baker sa iba-ibang lugar ng usually sa Middle East. So, ayan ang pinapakita ko lang ang paggawa niya ng special pandesal, ube pandesal with cheese. So, talagang napakasarap niyan pag nagawa. So, usually ang mixture nito ay ube condensed milk na nabibili sa mga supermarket. Meron din siyang mixture ng ube halaya na nasa bote. So, yan yung mixture nito. Tapos flour, all-purpose flour, at saka sugar, konting salt, egg. May itlog din siya. So yan ang pinapakita ko lang, yung mga mixture. Sinasabi ko rin sa inyo yung mga mixture na ginagamit sa paggawa ng actually, yung ordinary paggawa ng pandesal ay naiiba dahil ito ay may halo siyang ube halaya, at saka may condensed milk siya nakasama. So, sa regular na paggawa ng pandesal ay iba ang mixture niya. So, ayan. So, pag na-oven na yan, ilang minutes pala ang oven nito is abutin ng ilang minutes ang oven? 15 minutes. Usually 15 minutes lang sa 350 degree? Sa 350, no? Okay. So, yan po ang pinakita ko sa inyo yung paggawa ng pandesal, ube pandesal. Ito po si Chef Norman, ang isang kasama ko rito. Chef, salamat sa paggawa.